diretsa niya sinasabi sa akin yun. Sabi niya sa akin, si Miss ganun din. No me importa. Puro sinasabi yan, no me importa. O hindi mahalaga sa akin. Oo, parang wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta kami, ayan. Grabe talaga. Sakit ng ano ko. Ang sakit. Dapat in the name of Jesus. Sakit nga. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Magandang araw po, magandang araw sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po kayo dyan? Maulang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po nandito po tayo, susundo tayo ng mga bata ngayon kasi si Jemo ay may ginagawa sa bahay. Yun po. Susunduin natin si Kylie at saka si Chuchay. Ewan ko ba bakit ang mga bata ngayon iba-iba ang oras ng pag-uwi. Si Chuchen ang uwi lang minsan alas 2. Si Kylie alas 3, si Chuchay alas 4. Paano yan? Iba-iba. Kaya ang nangyayari, si Chuchen ay nag-aantay. So nandito po tayo mga amigo sa kahabaan alang kaiklian, kahabaan ng Santa Rosa. Alam ko, ngayon lang ako nadadaan dito sa Santa Rosa. So nandito po tayo mga amigo at kasama natin si Kuya Beljo na kung saan ay hindi inaantok ngayon. So sarap magkape pagka ganyan ang panahon, Kuya Beljo. Kape tapos siupaw. Ay, hindi. Ano siupaw? Ano Kuya Beljo na ano? Ano ang ilan na ang binaba ng timbang mo? Yung totoo. Sabi niya 10. Totoo. Oo nga. 10 kilos na? Tama pa si Ditche. Nauna pa si Sharon. Kasi Sharon medyo mapasya sa pagkain. Ano? Minsan di siya nakakapagkuha. Akala ko nga pagpigil. nako Beljo kanina kumakain tayo. Sabi ko ay si Beljo ang bilis na tumayo tapos na kumain. Hindi pala. Sumandok pa uli ng kanin. Kanina kumakain tayo ang ulam Masarap namin. kasi gutom ako kanina. Hindi ako nagkain kasi. Ang ulam namin patola. Masarap kasi yung patola. Patola na may hipon, na may miswa. Yun, may soup. Tapos may adobong baboy. Tapos, kumakain kami ngayon, busog na ako. Pamaya-maya si Belgium, kala ko tumayo na sabi ko, ba nagbago na talaga si Belgium, hindi na talaga siya kumakain ng marami. Tumayo. Tapos pamaya bumabalik, sumandok uli ng kanin. Ako nagbalik, tayo, nagkumandok lang ako. Konti lang sinandok ko Pero may nakikain ko Belgium, kung hindi ka gaya dati, no? Dati, iba katakawan mo, Belgium, to the highest level. Hindi man highest, to the higher level lang. Iba, to the highest level yung katakawan. Higher level? Highest. Ano yan? Oo, parehas tayong matakaw dati. Dati talaga iba yung pagkain namin. Sobrang takaw. Yung alam mo yung kakakain ka pala ng tanghalian, iniisip mo na kung ano kakainin mo mamaya, yung mga ganun. Tapos yung alam mo yung pakiramdam na yung bibig mo, gano'n, no? Ngata na ngata. Parang walang lubayang pagngata. Pero ngayon hindi na ganoon. Ang laki ng itinulong sa amin ng Ozempic. So ayan po mga kababayan ko at magkwentuhan lang tayo kay Beljo. Total na tayo ay susundo naman dito. Wala tayong gagawin. Magkwentuhan na lang tayo. Ikaw nga, tanongin niya kita Kuya Beljo. Ano yan? Handa ka na ba na ikaw ay maging class president ng class president ng mga po. bata? Hindi ako ready. Hindi ka ready, ano? Oo nga. Ano bang Ikaw anak ka naman maging purok president ng Purok 7. ano? Maging purok president. Mang Purok 7? Oo, Ay, doon kay hindi. Ingin Street. Papunta sa bahay. Ikaw daw gagawin daw na president Presidente? doon. Hindi. Kung kahit ano, ayoko sumali sa mga ganyan-ganyan. Sa totoo lang. Kasi doon ilabang kang nila ng Barangay Kagawa Council. Barangay Kagawa. Hindi ako nasali sa mga Ng ganyan. Barangay Santo Cristo. Pwede ka Kuya Bedin makatulong na hindi ka sumasali sa mga ganyan. Ayoko nga, magulo ang buhay ko. Diba? Alam mo yung pagka meron kang Ayaw mo na may pupunta sa bahay mo. yung ganito yan, ipapaliwanag ko sa iyo, pag ikaw tumakbo ka sa pamahalaan o sa barangay ganyan. Politics. O sa politika, pag tumakbo ng ganyan, may magpupunta sa iyo, hindi mo mabigyan sa loob mo, masamang tao ka. Pagka binigyan mo ng binigyan naman, aabuso naman yung iba, ganyan. Usually Mabait na ganun tao eh. ka. Mas mabait na tao ka, pero dalawa lang yan. Pero syempre sa dami na pupunta sa iyo, matatanggihan mo yung iba, magiging masamang tao ka. Na akala hindi mo sila tinutulungan at ganoon, di ba?
Yun yung nakikita ko. Kaya bakit ko pahihirapan sarili ko? Eh di magtulong ako sa kakayanan ko. Kung hindi ko kaya tumulong, eh di mag-antay na lang tayo, di ba? Ganun lang naman yun eh. Kung kailan makakatulong. Kagaya niyan, may nagpunta, sino ba may nagpunta yung binigyan mo ng pera? Subscriber ko? Oo, meron subscriber na nagpunta, wala naman ako, binigyan lang nila ng pera. O di, okay na, nakatulong tayo, kahit di mo sabihin, kahit di mo ipakita sa video, nabigyan mo ng tulong, di ba? O okay na yon. Kagaya niya, nung minsan, meron nanghihingi ng ganito, nagsusulisit, kailangan daw sa basketball. Ngayon, napakahirap magsulisit ng mga ganun-ganon. Siyempre, bibigyan mo, pagka hindi mo, kahit na hindi mo i-vlog, okay lang, di ba? Mahirap yung gano'n na pagtulong, yung alam mo na sa sarili mo na pagka magiging masama ka sa tulong ka na lang sa abot ng iyong makakaya. Kagaya ng ginagawa natin sa mga pinag-aaral natin. Kung ano lang yung kaya natin, bigyan natin. Niraraos natin, gano'n lang naman. That's life. Kaya nga tayo ay salamat sa vlogging, salamat sa pagbablog dahil dito ay nabibigyan tayo ng pagkakataon na makatulong. So yun. So ikaw ba, may tatanong ko sa iyo. Meron akong dapat ba na lahat ng tinutulungan mo ay pinopost mo? Hindi. O hindi, bakit? Kasi may mga pagtulong na you don't need to post it just because sa privacy rin ng taong titulungan mo. Depende kasi sa tao Kasi yun. ang tao kasi kailangan ng privacy, di ba? Oo. Kasi parang minsan kasi nagmumukhang pakitang tao lang, di ba? Oo. Minsan lalo yung mga tao na titulungan na sensitive, di ba? Depende nga sa tao. Sa- Kagaya niyan, pagka Tapos hingi ka ng permiso kung permiso. okay lang ba at naman na video yun dapat. Kaya nga, so far naman lahat tayo ng mga binablog natin, yung mga pinakikita natin nila is nag-agree naman sila kung ipopost or i-upload yung videos or hindi. Ganon. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat na tutulungan natin na ipopost mo, ganyan. Oo. Pangit yung ganoon. Kasi- Lalo na pagka kadaan na nakatutok ang camera, ganyan. Hindi. Kasi ako kasi nagkataon Kuya Bed, yung vlogger ako. Kasi minsan nahihiya din sila. Oo. May mga tao nahihiya din na sasabihin ng tao. Diba? Hindi naman lahat na vlogger, diba? Hindi naman lahat Oo. na kuha sila na sa pag-comment na kuha rin sila sa mga comment ng tao. Yes, totoo yan. Exactly. You are right, Kuya Kasi Beljun. nasa-judge sila. Oo, Diba? tama ka doon sa part Diba? na yung Kuya Beljun. Kaya ako, sa totoo lang, marami tayong mga Mga tao Pilipino na kasi- nabibigyan natin. Pero hindi naman na kailangan na Oo. ipakita talaga sa social Oo. media. Pero as a vlogger, ako talaga, kasi syempre yung daily life ko kasama mga Africans talaga, at talaga nag-agree naman sila at saka alam nila yung sitwasyon nila. Tulad ng pamilya ni Chamame. Diba? Tulad ng kung saan halimbawa ay si Amir, napakatapang niya sinabi. Pero kung yung pagtulong yung pagbibigay ng inspiration, wala problema yun, diba? Inspiration. Kasi ang laki na nabago sa pagbibigay ng malaki kasi yung nabago sa pamilya Matingga, yun ang totoo. Kaya si Amir, talaga natuwa ako na sinabi niya talaga na sabing ganun, i-vlog mo kami, no me importa, hindi mahalaga sa akin. Kasi dito kami kumukuha ng pangkain, dito kumukuha ng pang-aral, dito kami sabi niya gano'n. Siya yung napakatapang na anak ni Chamame na may sense, kausap. Yung alam hingingi-singi sila. Sabi ko nga sa inyo, ang totoong matalino yung papaano haharap sa totoong buhay. Yun. Totoong magaling sa buhay dapat at hindi lang sa academics, 'di ba? Ganun yung para sa akin. Kasi si Amir nakita ko hindi sa academics okay siya, normal lang, hindi naman kagalingan, hindi siya magaling o gano'n, basta nasa middle lang siya. Pero yung sa totoong buhay, yung nangyayari, makikita mo talaga na ganun si Amir. Ganun siya katapang. Nasasabihin niya, ano ang ipapakain mo sa amin kung hindi tayo magba-vlog. Ganun siya magsalita. Oo, talagang diretsang magsalita, talagang diretsa niya sinasabi sa akin yun. Sabi niya sa akin, si Misma ganun din. No me importa, puro sinasabi yan, no me importa. O hindi mahalaga sa akin. Oo, parang wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta kami ay nandito sa Pilipinas, nag-aaral, kumakain. Ganyan yan. Nung lalong time na sila. Tapos ang maganda sa kanila, Beljun, ang nakita ko, yung lalo na kay Amir nga, kahit kasi sila sasabihin, loko-loko raw, yung bata na to, marami daw, alam nyo yun,
maraming mga may mga viewers tayo talagang ayaw nila kay Amir. Pero pag nakilala niyo yung bata, mas mauunawaan niyo na mabuting bata ito. Kasi alam niyo kung bakit. Ilang beses yan pagka nag-ask ng favor sa akin, tapos pagka hindi ko binigay, walang alam problema sa kanya. Oo, minsan kasi pagka halimbawa gusto niya ng ganoon, tapos sabihin ko hindi ko pa kaya yung ganyan, sasabihin mo sa kanya, alam mo sasagot niya, okay lang, kakamot lang ng ulo. Okay, ganun lang. Hindi na yung magdadamdam na gusto makuha agad yung gusto. Oo, ganoon. Kahit si Bibian ganun din, pagka hindi mo na ibigay yung gusto niya, sasabihin niya, di sa kahit na hindi ibigay, di okay lang, ganun lang. Yun ang pagkaiba na sa anak ni Jay. Ayoko pag-usapan yung anak Diba? ng isa. Yung isa talaga grabe. Ayoko, no comment ako doon. Basta laki ng difference nun. Makikilala mo kasi pag nakasama mo na. Kasi kasi yon yung anak mo ng isa na yon. Ano yun eh? Yung nag-feeling na parang sikat sila, marami na sikat kayo, ganyan. Basta ayoko nang pag-usapan yun. Huwag natin pag-usapan. Ang pinag-uusapan natin dito is yung kaya nga sabi ko nga lagi kong sinasabi na pagka punta ng mga bata dito deserve talaga mag-aral dito sa Pilipinas, na hindi yung sinabi ko lang dahil kasi nakasama na matagal, ganun. Saka yung ugali naman ng bata, kung may mga ugali na hindi okay, maiaayos siya, maitutuwid dyan. Wala namang perfectong bata, diba? Kahit naman mga anak, kahit si Kylie, si Chuchen, makikita mo dapat sinasaway-saway din. Pero minsan iba yung mga kabataan ngayon. Yung mga kabataan ngayon, ako grabe magsasagot. Kaya ewan ko. Dapat talaga napapalo Kaya ito si Chuchen minsan, di ba, mahirap talaga, dapat napapalo ang kamay. Kaya minsan sila napapalo Pagkala kahapon, nag-aaway sila magkapatid. Sabi ko, Chuchen, hindi ka bababa dyan hanggang hindi ka nagsosorry sa atin mo. Iyak na si Chuchen. Hindi ka ako bababa dyan. Sinabi ako ganun. At nagsorry siya sa atin niya. Nag-aaway. Sabi ko, hindi ka dapat lumalaban sa atin mo kasi malaki yung atin mo. Tandaan ni atin mo, sabi ko gano'n sa kanya. Matapang kasi si Chuchen, kasi tapang ni Belgium. Talaga nangangagat. Pag nangagat, parang tapang ni Chuchen diba? Iniisip ko nga si Kylie tsaka si Chuchen, hindi naman yung malayong agwat, ibig sabihin parang okay naman. Hindi nag-aaway pa, may talaga ganun. Kaya sabi ko, walang bata lang exemption. Lahat ng bata talaga magdadaanan na may mga kakulitan sa pero hindi ibig sabihin masama na sila. Paano mo na sila i-guide? Ganun po mga amigo. Kaya natuwa ako nung tapos pagka ito pa ang si Amir, wala siya cellphone, di ba? Abay nakiki-message siya sa kaibigan niya, kinuha yung kasat number ko, tapos nagme-message sa akin si Amir. Sabing gano'n kung yun nga pupunta na dito sa Pilipinas, magsabi nga lang daw kung anytime daw pwede na raw silang pumunta. Yun ang sabing gano'n. Hindi ko pa na-clear sa kanila kung nakuha na nila yung card nila. Kasi alam ko katatapos lang ng klase nila Iba kasi yung date, yung month ng pag-aaral doon kaysa dito sa Pilipinas. So, yun po mga amigo. Kaya ikaw Kuya Ben, ano masasabi mo? Sa mga kay Bibian, kay Misma, kay Amir, pagdating sa nung nakasama mo na sila, yung totoong ugali nila. Nakilala mo yung totoong ugali na mga bata na mayroon mga pinagdadaanan din yung nagkakaroon ng mga Pwede lakasan mo. nagkaroon naman di ba kasunduan kasi normal lang sa mga kapatid, di ba? Kahit kayo man di ba noon, yung mga bata kayo. Pero totoo pala Diba? yung kahit na malayo ang agwatan, kahit malayo ang agwat talaga nagtata. Kasi si lagi Diretso pa. kasi si Bibian lagi niya pinaiyak si Sophie, tsaka si Amir pinaiyak si Sophie, is normal pala talaga. Kasi ngayon na-experience ko rin yan kay Kylie, kung paano silang dalawa nag-aaway, ganoon ka. Kaya nga, kumbaga talagang normal pala talaga yung mga So, ganun. pagsabihan na lang para maging pagsasabihan. Oo.
Kaya lang, ikaw anong... Tapos paliwanag kung anong tama, tamali. Pero hindi mo napansin, marami may gusto kay Amir kahit sila. Nasusunod ko si Amir, mabay ng si Amir. Si Bibian okay naman siya. Kaso lang si Bibian kasi dumalaki na mababarkada na kasi. Diba? Oo, Nababarkada na kung saan napupunta na, kung saan lugar na siya nakakapunta. Eh si Amir sa bahay lang lagi. Pero kung sa titingnan mo talaga, napakagaan nilang kasama. Maganda silang kasama. Punta tayo ng Palawan, wala tayong problema. Napakasarap kasi nakasama. Saan ba? Ito na ba? Oo. So, yun po mga amigo. At yun ang napansin ni Kuya Benji. Lalo-lalo na nung time na, di ba nagpunta tayo ng Palawan, nila. Yung parang iba yung kakulitan nila, Pero masarap naman na kasama. Yun ang totoo. So, yun po. Tapos yung pagpunta natin din sa Yadgo rin pagpunta natin kay yung sa Mambalakat, nagpunta sa Ita din nagpapagawa ng bahay. Sino ba yun? Oo, si Atilo. Yun ang last na kasama natin. kasama Masarap sila. sa totoo lang. Napakasarap kasama ni Amir tsaka ni Pupunta Bigyan. na ko ni Amir. Alam mo kung nagpunta nga tayo, kunyari, yung nagpunta tayo, halimbawa kung nagpunta tayo sa Sagada, nagpunta tayo, ganun, matutuwa yun. Pag nakita nila yung gano'n, masarap kasama sila dalawa. Di ba siya kasama doon? Hindi sila kasama, si Chama may kasama ng Sagada. Basta pagka mga lakaran, ang sarap kasama ng mga bata. Maniwala kayo sa akin, mag-i-enjoy kayo kasama Ka, sila. depende kung saan. Pero minsan din naman siya sumasama kasi siguro kung kuha lang, pero mayroon minsan na sa mga masyal pa. Pag sa masyal sama sila, pero Masyal kung gusto nila. pero kung kuha lang di sumasama. Yes. Pero- Pag pasyal sumasama. Oo, pero pero sa totoo lang, makikita mo talaga na na masarap kasama yung mga bata. Lalo pag mga activities sa labas, masarap kasama yung mga bata na yung kahit yan. Kahit sabihin mo na lalo pag mga zipline, may mga activities na ganun. Okay na okay ang kasama yung mga bata na yun. Kaya nakakamiss din pagka mga ganyang paglibot-libutan, di ba? Makikita mo talaga na yung mga bata na yan maligalig. Oo, at saka walang complain. Pag di ba pag inutusan mo, susunod agad. Pag sinunod mo, kunin mo to, gawin to. Walang reklamo. Kaya mainam din yung pagpapalaki ni Chamami kahit papaano Kasi ang way kasi na pagpalaki ni Chamami, yung talagang kamay, bakal na kamay ang tawag doon? Parang ganoon. So ayun pa mga kababayan ko, abangan nyo po ang pagbabalik ng Matinga Kids. At sa pagbabalik nila ay mag-i-enjoy po tayo sa mga videos natin na mapapakita po sa inyo. At mag-i-enjoy po kayo at makikita nyo at masusubaybayan nyo ang pakikipagsapalaran nila muli dito sa Pilipinas. Yes po mga amigo, yung kanilang pakikipagsapalaran dito sa Pilipinas, mag-aaral na ang kanilang guardian ay si Tatay Raul. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito. Sabi ko nga po sa inyong lahat ay sa bawat ginagawa natin, nandoon man yung paghihirap, pero at the end of the day, hindi puro hirap. Minsan ay may sarap at meron din namang pagngiti at hindi puro pagsibangot. So salamat po mga amigo at God bless.